talaga guys kapag ganitong magkatabi yung utility box. Yung gitna, kailangan may simento yan. Kasi pag nagkulang ng simento yan, tapos yung painter, hindi rin niya inayos, hindi rin niya pinuno. Pag naglagay kayo ng devices niyan, pangit yung gitna, pwedeng nakalubog. Hello mga ka-freelance at welcome back sa aking YouTube channel. So binalikan ko yung aking project dito sa Novaliches or sa Sauyo, Quezon City. So itutuloy ko yung mga natitira kong gagawin dito kasi ayan, napalitadahan na yung mga wall. Dati kasi nung pagpunta ko dito wala pa tong mga to. Ito yung na bago dito. So magiging parang office to nitong ating kliyente. So maglalagay ako ng outlet. So pinaalam ko sa kanya na doon ko ilalagay. Then isang ilaw dyan. Then isang ilaw dito sa pinaka-terrace niya. Then yung pinaka-switch noon dito ko nilang ilagay. Yan. Ito yung pinakamalapit sa area na yan at sa area na to. So magkaiwala yung switch niyan saka switch na ito. Then box doon isa. Then yung papunta sa switch, papunta dito na lang yan. Then outlet doon, baka sa flooring ko na lang ipadaan. Malapit lang naman sa part na to. Then ito, i-adjust ko konti papunta dito kasi nagkaroon ng adjustment tong wall. Nausog dito kasi dati yan ay doon pa sa part na yan. Kaya yung magiging space niya dito ay medyo umabanti dito. Then yung nandito, iabanti ko rin papunta dito para yung side table niya sakto lang sa part na to. Ito yung kanyang walk-in closet and then CR dito. So maglalagay ako ng utility box switch para dito sa kanyang walk-in closet. Then switch din dito para sa kanyang toilet and bath. So dalawang ilaw yung ilalagay natin. Dalawang abang ng ilaw pala. Yan, dalawang abang. So yun, nakalagay na yan. Ito, countertop outlet tayo para dito sa kanyang sink kasi kung halimbawa kailangan niya ng power supply dito, eto meron siyang gagamitin. Naglagay tayo dito ng abang. Then ito, tutuloy ko yan pataas. Yan na lang, tapos wiring na lang to. So by next week ay tutuloy ko na yung wiringan yan para maihanda na yung ating mga dito, abang para pag nagkisame ay okay na. Then yung switch pagpasok, yan ang medyo di ko pa madesisyonan kasi pwede kasing pagpasok niya yung pinto ay doon niya ilalagay. So kung i-adjust niya yung pinto doon, magiging switch pagpasok niya nandito. Ngayon, itong abang ko para sa 3-way switch nitong ilaw dito sa hagdan, maapektuhan to. So i-coordinate ko pa to sa kanya kung saan siya maglalagay ng pinto. So yun ang ating mga gagawin niya yan sa maghapon. Okay. So ayun guys, nakapag na tayo, butas na, nakapag-tik-tik na tayo. So wala tayong chipping gun, nasa kabilang site kaya mano-mano yung ginawa natin. Ayan, may nagawa na ako doon. At yung doon sa CR. So ito, lagyan ko muna ng utility box. So pakita natin yung simpleng paraan ng lagay natin ng utility box. So dalawang utility box ang ilalagay natin dito. So ayan, binutasan na natin yung or tinanggal na natin yung takip na papunta dun sa supply sa taas. Ayan, papunta yan doon. Then itong isang butas, ayan, daanan ng supply papunta dito or yung kanyang return. Ayan. So dito guys, yan, lagyan natin ng butas dito. Tapos dito nilagyan ko rin pala ng maliit na butas kasi
meron akong box doon sa kabila. Ang gagawin ko kasi dyan, yung kanyang line o live wire ay hindi ko na kukuhain doon yung magiging dito na live. Ang lalagyan ko lang ng live wire dyan, itong kabilang utility box. Yan, kukunin ko doon, pupuntahin ko dito, tapos itagos ko na lang yung live wire dito. Kasi kung doon pa ako kukuha ng live wire doon sa box na yon papunta dito, medyo gagastos pa tayo ng mahabang wire. So isang circuito lang naman sila, ibig sabihin pwede siyang kumuha ng supply dito sa kabila ng pinaka line 1 niya o live wire niya, yung hot wire papunta dito. Dito ang dadaan na lang ay puro na lang mga return. So yung mga return kasi na yan manggagaling sa mga ilaw na nandito sa loob ng kwarto. Ayan, kaya obligado na dito pupunta yung mga return. Then yung nandito naman ay doon ko kukunin sa mga box na yan yung return nitong mga ilaw dito. Then tatagos ko yung line 1 doon. So yun, tips sa mga magpapagawa ng bahay o magpapawiring ng bahay. Yan, may mga technique po yan kung paano nakakatipid kayo ng mga wire na gagamitin. So depende po yan sa technique ng electrician. So dito, yan, dalawang return yan ang pupunta dito. So ibig sabihin yan, dalawang return, isang live wire. So tatlong wire ang pupunta dito. Okay, so papakita natin yung basic na paghagis ng ating simento dito sa utility box. So dito, ang distansya niyan guys, mga 3 cm lang. Ito, papunta dito sa kabilang box. So labas, mga 3 cm lang yung gagawin natin para hindi pangit tingnan yung distansya ng ating mga plate, ng ating mga switch kapag naglagay na tayo dyan. So yung kalimitan na ginagamit ko kapag ganito, merong buhangin para mas matibay. So pwede din naman purong simento kung hindi nyo kayang maghagis. Pero kung nagpa-practice pa lang kayo, ay pag-practicean nyo na yung paghagis ng semento sa wall. So napakadali lang yan. So rodela natin ay ito lang. Pwede naman tayong gumawa ng paraan, no? Kapag wala tayong rodela. Yan. So basic na paghagis lang guys. So unti-unti lang. So ginaganyan ko siya para mas kapit na kapit. So dinadamihan ko kaagad yung ano. So malalim naman yung ating pagka-tik-tik, kaya maganda maglagay ng utility box at yung ating halo ay talagang kapakit ng mabuti dito kapag natuyo, kasi medyo malawak yung ginawa natin na pag-tik-tik, hindi siya sakto sa utility box. Yung gagawin natin dyan, may tanda ko doon. So ang height ko dito ay 140 cm from finished floor, pero yung 140 hindi ko ginitna, nandito sa baba. Okay, so gaganyanin lang natin guys. So kung kulang pa sa halo, dagdagan pa natin. So yung butas sa kabila ay madali lang naman, ano yan, tusukin mamaya. Okay, try natin to. Ganyan lang. Saka natin i-level mamaya. So dahil may palikatan na to, mas maganda, mabilis lang natin ma-ikantay. Mas maganda to, sakto-sakto lang yung ating box. So medyo bawal pa natin konti. Huwag yung nakalabas or huwag yung saktong-sakto. Mas maganda yung medyo malalim ng konti. Konti-konti lang. Para pag naglagay tayo ng mga screw ay mabilis lang. O maganda maglagay ng screw. So, yan. Medyo mataas siya ng konti. Okay, baba lang natin.
Okay, yan na. So, nating isa. Saka natin sukatin kapag yan. Sisilipin natin dito, pwede natin silipin yan kung nakalagpas ba yung utility box o hindi. Yan. cm. Guys, saktong-sakto lang yung ating ginawa. So naglalagay din tayo ng masking tape dito sa butas ng ating mga utility box doon sa paglalagyan ng screw. Kasi nga, pag ganitong PVC, kahit na utility box, kapag napasukan ng buhangin yung mga pinaglalagyan ng screw natin, pag natuyo yan, mahirap siya lagyan ng screw. Mahirap pasukan ng screw. So, ang tendency ay masisira or hindi natin magawa ng maayos yung pagtakip ng ating mga o paglagay ng ating mga switch. Saka natin tanggalin tong semento dito sa gilid. Kasi okay na, nasukat na natin. Tanggalin natin to kasi maglalagay tayo ng PVC dyan para daanan ng power supply or daanan ng ibang mga wire mula sa kabila papunta dito sa kabila. So yan, kung may level bar kayo, mas maganda gumamit kayo ng level bar para pag naglagay kayo ng devices guys ay hindi tabingi or hindi mahirap lagyan ng devices o madali siyang itugid kasi nga yung utility box ay tuwid na agad. Okay, okay na yan. Magputol tayo ng PVC pipe para dito sa pagdadaanan ng mga wire. So yung pinutol natin guys, sakto lang ito sa dito, sa gilid-gilid nitong ating utility box sa loob. Yan. Para wala na tayong putol na gagawin kapag naglagay na tayo ng wiring. So kailangan saktuin nyo na agad. Mas maganda, sinakto na agad. Yan. Okay. So medyo mababa ko dito isa. Yan. Okay na. Pwede na natin hagisan ng semento yung mga kulang pa. Pero yung may butas doon, ilibre natin para pag nag-chipping naman, hindi na sayang yung nilagay natin na ano. Okay. So, pag clear kayo, practice lang ng practice ng pag-hagis ng semento. Sa pagkalo din ng semento, kailangan wag din sobrang basa at wag din yung medyo tuyo na kasi mahirap din yung ganun. Pag basa kasi mahirap ihagis, pag tuyo din hindi rin kakapit. Pag medyo tuyo na pala. O diba, pag naghagis tayo, wala tayong pangamba na matamaan yung dito sa pinaglalagyan ng screw kasi nga may 8 na. So, konti-konti lang. Ganyan lang. Pag puno na, lagyan lang natin ng ganyan. Gawin lang natin ganyan lang. Tapos, mamaya na
natin kayo ulit pag medyo tuyo niya. Ayan. Ang napakahalaga guys kapag ganitong magkatabi yung utility box, yung gitna kailangan may simento yan. Kasi pag nagkulang ng simento yan, tapos yung painter hindi rin niya inayos, hindi rin niya pinuno, pag naglagay kayo ng devices niyan, pangit yung gitna, pwedeng nakalubog. Pag naglagay kayo ng mga devices o ng mga switch, pag nakalubog yun, makikita yun doon sa makita ng takip ng switch or devices. Kaya makikita na may nakalubog na portion doon sa makita na itong dalawang utility box. So kung kayo naman ang magmamasilya, walang problema kasi alam niya kung paano gawin. Okay. Ayan muna natin na ganyan. Pag medyo tumigas na siya, saka na natin kayurin. Ganyan lang muna. Ayan, sana nakakuha kayo ng tips sa mga diskarte sa paggawa ng utility box dyan sa wall. Para sa mga switch, para sa mga halimbawa may mga para sa outlet. Ayan. So yan guys, yan muna ating nagawa. Nalagyan ko na ng tubo at napalitadahan ko na rin. Ayan. So ito papunta dito yung ating tubo. So yun yung napag-usapan namin nung kliyente. So sabi niya dito na lang yung switch kasi pag dito alanganin. So alanganin yung space. Although mayroong panghamba to sa kabilaan. So alanganin yung dalawa. Hindi maganda tingnan. So doon na lang sabi niya. Then dito ayan, napalitan ko na rin yung nilagay kong tubo. Ayan, punta dito. Ito yung part ng walk-in closet. So ang natitira ko na lang itong para dito. Ayan, countertop outlet na supply. Then yung para dito sa switch nitong para sa CR. Then dito iusog ko na yung isang utility box, tapos yung pinag-alisan, so hindi pa puno, pupunuin ko na lang yan ng semento. Then ayun, itutuloy ko pa yon. Tapos ito, ayan, lagyan ko na rin ng ayan, dim against the light. Yan, utility box din napalitadaan ko na rin. Tapos binend ko yung tubo papunta doon. Dahil doon yan pupunta sa may junction box na ilalagay ko dyan pag nag-layout ako. Yan, kasama yung nandito sa labas. So ito magiging tugang yung switch niya dito. So yan muna guys ang ating kaganapan dito sa ating project. So next ay yung ibang mga itutuloy ko ng mga doon naiwan sa loob ng CR. At ito, then yan, layout nitong dalawang ilaw dito, then wiring na. Okay, so maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa aking YouTube channel guys. Please like, share, and subscribe kapag nagustuhan nyo yung aking video sa araw na to. God bless everyone.